Mas ligtas ang wingsuit flying kaysa akala mo. Di ka naniniwala, panoorin hanggang dulo. Noong 2017, sina Fred Fugin at Vince Raffet ay gumawa ng stunt kung saan tumalon sila mula Jungfrau Mountain sa Swiss Alps at lumipad papasok sa isang umaandar na Pilatus Porter na eroplano. Naroon din ang Italianong wingsuit legend na si Robert Mancino na matagumpay na lumipad sa pagitan ng dalawang gusali sa Panama City noong 2015. Hulaan mo kung saan ko nahanap ang mga kamanghamanghang kwentong ito. Tama! Sa mga website ng mga kumpanyang nag-e-eksperto sa wingsuit flying experiences ko ito nahanap. Pero bukod sa adrenaline rush at ganda ng tanawin, walang website ang tumalakay sa madilim na bahagi ng wingsuit diving. Sa bawat matagumpay na lumilipad sa ulap, may mga kwento rin ng hindi naligtas na nakabalik sa lupa. Makakalimutan mo ang saya ng mabilis na pagbulusok kapag naisip mong pwedeng magkamali agad ang lahat. Tulad ng dati, pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat. Ang video na ito ay umani ng pansin sa buong mundo dahil naitala nito ang isang tunay na nakakabiglang pangyayari. Noong Setyembre 29, 2016, si Eric Dos Santos, isang bihasang piloto ng wingsuit, ay nagsimula sa isang inaasahang karaniwang lipad sa French Alps. Sa simula ng video, handa nang lumipad si Eric at tila normal ang lahat sa isang hindi pangkaraniwang pakikipagsapalaran. Habang naka-on ang kanyang helmet camera, nagpaalam siya ng kaswal na au revoir. Bago lumipad, hindi alam ang dramatikong mangyayari. Habang lumilipad siya sa ibabaw ng niyebeng bundok at matutulis na bangin, naitala ng kamera ang roller coaster na pagbaba sa luntiang kagubatan. Kakit-akit ang tanawin habang sinusundan ng anino ni Eric ang kanyang landas. Isang tahimik na larawan ng matapang na sayaw ng tao at kalikasan. Gayunpaman, makalipas lamang ang 51 segundo mula sa paglipad, nagkaroon ng nakakakabog na pagbabago ang kwento. Si Eric ay biglang at mabilis na nawalan ng taas. Sa isang iglap, ang dapat sanay karaniwang paglipad ay muntik nang maging isang paalam. Ang bidyong ito, mula mismo sa pananaw ni Eric, ay nagpapakita sa kanya na lumilipad sa ibabaw lang ng mga tuktok ng puno sa nakakagulat na bilis na higit sa 70 milya kada oras. Habang nagsisimulang bumagal si Eric, nawawalan ng bilis at taas. Ang pinakamasama ay nangyari. Nabangga siya sa tuktok ng puno habang mabilis pa rin ang kanyang takbo. Nahuli ng kanyang kamera ang nakakatakot na sandali bago ang banggaan, bago ito tuluyang namatay. Sa hindi maipaliwanag na paraan, milagrosong nakaligtas si Eric sa insidenteng ito, pero malaki ang naging pinsala sa kanyang katawan. Nabalian siya ng kaliwang balikat, itaas ng balikat, collarbone at 3 tadyang sa kaliwa dahil sa pagkakahulog. Nagkaroon siya ng pasa sa leeg, sugat sa atay, pinsala at hiwa sa ulo. Kailangan pa niyang gumamit ng hyperbaric chamber para gumaling ang mga pinsala sa ulo niya. Pero sa kabila nito, napakaswerte pa rin niya na nakaligtas siya sa isang aksidente sa wingsuit habang nasa buong bilis ng paglipad nang hindi nagbukas ng parachute. Si Eric ay pangalawa lang sa mundo na nakaligtas sa ganitong aksidente. Ang wingsuit flying tulad ni Eric ay gumagamit ng espesyal na suit na may nylon membrane sa pagitan ng mga braso, binti at katawan na lumilikha ng aerodynamic na ibabaw para makadulas ng pahalang sa hangin, gaya ng mga ibon o paniki. Lalo nang sumisikat ang wingsuit flying sa mga base jumper na nais maranasan ang purong paglipad na hindi kailangan ng eroplano. Sa halip, umaakyat sila sa matataas na lugar tulad ng mga bangin o matataas na plataporma at tumatalon direkta sa hangin. Sa ere, kailangan ng tamang galaw para makontrol ang direksyon ng lipad. Ang kaunting galaw ng braso o binti ay pwedeng magbago ng direksyon at balanse nila. Pagkatapos ng lipad, gumagamit ng maliit na parachute ang wingsuit flyer para ligtas lumapag. Bagamat mukhang simple, napakakomplikado talaga ng teknik sa pagkontrol ng wingsuit at nangangailangan ng mataas na kasanayan at maraming pagsasanay. Maraming tumatalon ang nahihirapan sa pagmaster ng kontrol na ito, na napakahalaga para sa ligtas na paglipad. Maging ang mga bihasang lumilipad ay pwedeng harapin ang hamon dahil sa di inaasahang kalikasan ng sport, kung saan maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng seryosong resulta. Hindi ito mukhang mahirap, pero sa totoo lang,
Maraming divers at base jumpers ang nagdusa dahil hindi nila nakontrol ng maayos ang ganitong uri ng pagpipiloto. Pero hindi lahat ng kwento ng paglipad sa ulap ay nagtatapos sa himala, gaya ng kay Eric Dos Santos. Noong 2018 si Amy Jean St. Hilaire Adam, 27 anyos na elite jumper mula Canada, ay sumali sa Wide Open Wingsuit Series. Ang kompetisyon ay umaakit ng pinakamagagaling na wingsuit pilot sa mundo na nagsusuot ng high-performance wingsuit para magkarera sa himpapawid. Noong araw na yon, si Emil Jean ay nakipagkarera sa isa pang jumper at nagkaroon sila ng matinding banggaan sa ere. Ayon sa isa sa mga host, tumalon sila pero nawalan sila ng paningin sa isa't isa. Nagkaroon ng sandaling kawalang stabilidad at nagbanggaan. Kung dumaan lang sila sa isa't isa na may isang talampakang pagitan, hindi sana sila nagbanggaan at wala sanang nangyaring insidente. Ito ay pagsasama ng iba't ibang bagay at malas na nagdulot ng insidente. Lahat ng maling bagay ay nangyari sa maling oras at maling lugar. Nawalan siya ng malay sa banggaan kaya hindi niya nahila ang ripcord ng parachute. Dahil hindi niya naibukas ang kanyang parachute, bumagsak siya ng higit sa 100 milya bawat oras at bumagsak sa bubong ng isang bahay sa 70 milya silangan ng Los Angeles, California. Nakakawasak ang naging epekto ng pagbagsak. Si Emil, nakilala sa mahigit 1,000 matagumpay na pagtalon, isang iginagalang na tao sa mundo ng wingsuit at hinahangaan dahil sa kanyang tapang at husay, ay pumanaw na. Nakapayuko ang kanyang ulo, alam mo yon, nakalaylay ang mga braso, nakalaylay ang mga binti. Nakasuot siya ng glider suit pero alam mo parang nag-deploy ang emergency chute niya or kung ano man sa huling sandali pero hindi naman siya gumawa ng kahit ano para mangyari yon. Nakakalungkot kapag may nangyaring mali habang tumatalon, lahat ng kasanayan, karanasan, mga dating record, lahat yon nawawala na lang bigla. Ang pangunahing panganib sa wingsuit flying, ang mawala ng kontrol, ay hindi basta-basta lang. Pwede kang mag-ensayo para dito, pero ang mga jumper na napunta sa ganong sitwasyon ay nabubuhay lang dahil sa kapritsyo ng hangin, ng paligid nila, at ng altitude kung saan sila nawala ng kontrol. Karaniwan, ang wingsuit flyer sa mataas na altitude ay umaabot ng higit 100 milya kada oras ang bilis. Sa ganitong mga bilis, anumang banggaan sa matigas na bagay, mapalupa man o estruktura, ay sobrang matindi. Hindi ginawa ang katawan ng tao para kayanin ang matitinding banggaan sa mataas na bilis nang walang matinding pinsala o pagkamatay. Para kay Emil John, ang banggaan sa ere na nagpawala ng malay sa kanya ay nagmistulang nagpalipad sa kanya na parang human meteor. Kahit gising at alerto siya, napakaliit na ng tsansa niyang mabuhay sa isang banggaan sa ganitong bilis. Dahil wala siyang malay, nawala na siya ng pag-asa. Sa totoo lang, ang banggaang iyon ang nagtakda ng kapalaran niya. Wala na siya bago pa bumagsak sa lupa. At sa isang iglap, ang isang sport na nabubuhay sa adrenaline at kasiguraduhan, pinaalala sa atin kung gaano kanipis ang pagitan ng pagkakamali. Noong Hulyo 27, 2018, ang kalangitan sa Boulogne-Kirchy, Pransya, ay naging saksi sa isang malungkot at kakaibang aksidente na nagdulot ng maraming kaso sa korte at isang aktwal na hatol. Si Nicolas Galley, 40, ay isang bihasang wingsuit diver na kilala sa hilig sa matataas na pakikipagsapalaran sa extreme sports community. Sa araw na iyon na tila karaniwan lang, si Nicolas ay nagsimula sa isa na namang kapanapanabik na pagtalon mula sa 14,000 talampakan. Tumalon si Nicolas mula sa single-engine na eroplano ng Pilates na madalas gamitin ng wingsuiter. Karaniwan ang simula ng pagtalon habang sila ng isa pang skydiver ay lumilipad gamit ang wingsuit para dumulas na parang ibon. Malinaw ang kalangitan at tila normal ang lahat, ngunit sa ilang sandali lang ay naganap ang isang kakaiba at mapaminsalang sunod-sunod na pangyayari. Dahil sa kasabikan sa dive sequence, mabilis bumaba ang piloto ng Pilatus para umikot pabalik sa susunod na grupo ng tatalon. Kasabay nito, si Nicolas na pinalakas ng adrenaline ay tumungo sa landas ng bumababang eroplano na magdudulot ng trahedya. Ang malawak na kalangitan ay biglang naging isang masikip na entablado para sa isang mabigat na pagkakamali. Ang eroplano na may malalapad na pakpak ay hindi na malayang papunta sa banggaan kay Nicolas. Habang dahan-dahang bumababa si Nicolas, nagpatuloy ang piloto sa pagbaba nang hindi alam ang lapit ng diver. Pagkalipas ng 20 segundo mula nang tumalon si Nicolas, nagbanggaan sila ng eroplano na pinagtalunan niya. Ang banggaan ay matindi at agad-agad.
Dahil sa lakas at bilis ng tama ng pakpak ng eroplano, agad namatay si Nicholas at nawala sa mismong banggaan. Marami nang babalang palatandaan sa insidente ngayon. Una, ang piloto ay nagpalipad ng eroplano nang walang valid na lisensya. Pangalawa, walang pre-jump briefing kasama ang mga skydiver, isang pagkukulang na malamang ay nagdulot ng nakamamatay na hindi pagkakaintindihan sa mga flight path. Akala ng piloto, sina Nicholas at isa pang diver ay mas nasa timog kaysa sa totoong pwesto nila. Ang malagim na aksidente ay nauwi sa kaso sa korte kung saan isinisisi ng taga-usig sa piloto ang pagkamatay ni Gali, bagay na tinutulan ng piloto. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng pag-aangkin na si Gali ay lumihis sa inaasahang ruta ng paglipad, isang rutang hindi niya dapat dinaanan. Sa palagay ko, may saysay ang aking ruta ng paglipad, sabi ng piloto sa paglilitis, na ipinapahayag na bagamat isang trahedya ang pangyayari, hindi niya nakikita ang sarili na may kasalanan. Iba ang naging desisyon ng korte. Ang pagsasama ng pagkakamali ng piloto at hindi wastong lisensya ay labis na kapabayaan na hindi maaaring baliwalain. Kaya't bilang resulta, siya ay nahatulan ng 12 buwang suspended na sentensya para sa homicide at ipinagbawal siyang magpalipad ng eroplano sa loob ng 1 taon. Pinakanakakatakot, isa lang si Nicholas sa 23 namatay sa base jumping noong 2018. Oo, tama ang narinig mo, 23. Sa karaniwan, maaaring mukhang maliit lang ang bilang na ito. Pero kapag inisip mo nakakaunti lang ang mga taong sumasali sa ganitong extreme na sport, napakataas ng bilang ng namamatay. Bakit may mga taong kusang tinatanggap ang panganib at sumasali sa ganitong gawain? Para sa iba, ito ay para sa adrenaline na dulot ng pagtulak sa hangganan ng kaligtasan. Pero para kay Uli Emanuele, hindi lang basta kilig sa pag-iwas sa kamatayan. Bawat talon, maaari nang maging huli mo. Ito ay tungkol sa pagtulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible sa paglipad ng tao. Si Uli Emanuele ay kilala sa kanyang pambihirang galing at eksaktong kakayahan sa paglipad gamit ang wingsuit. Ang kanyang estilo sa esport ay parang sining. Laging hinahangad ang perpektong paglipad at nagtatangkang abutin ang hindi pa nasubukan ng iba. Sa isa sa kanyang pinakakapanapanabik na talon sa video, lumipad si Uli sa isang 6 tuldok, 5 talampakang butas ng kuweba sa bundok ng Lauterbrunnen, Switzerland noong 2014. Gawaing hindi lang nangangailangan ng tapang, kundi pati masusing plano at eksaktong kilos. Napakaliit ng kanyang puwang para magkamali at kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot sa kanya ng matinding pagbagsak sa alinmang pader ng kuweba. Ang lundag na ito, tulad ng marami pa niyang iba, ay naitala gamit ang kanyang GoPro camera at napanood na ng mahigit 1 milyong beses sa YouTube. Ipinamalas din ni Uli Emanuele ang isa pa sa kanyang mga kahanga-hangang pangarap. Lumipad sa isang singsing ng apoy. Sa tulong ng mga kaibigan, inakyat nila ang mabigat na metal na aparato sa Italian Alps. Sa kaunting pag-iimprovisa, naihanda ng support crew ang lahat bago bumagal ang hangin, kaya't nakalipad si Uli sa nagliliyab na bilog. Noong Agosto ng 2016 si Uli Emanuele ay nasa Dolomites, Italia, handa para sa isa sa pinakamapanganib niyang wingsuit flight. Pinili niya ang isang partikular na hamon na ruta na kinabibilangan ng paglipad sa makitid na formasyon ng bato. Si Uli ay kilala sa husay at kumpiyansa sa pag-navigate sa delikadong lugar kaya hindi siya nag-alinlangan. Tumalon siya mula sa panimulang punto, lumipad ng eksakto at kontrolado gaya ng mahigit 60 beses niyang ginawa noon. Maayos ang naging lipad, nakuha sa kanyang GoPro camera at ipinakita ni Uli kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamagaling sa mundo pagdating sa wingsuit flying. Malapit na niyang matapos ang kamanghamanghang talon, ngunit sa isang iglap nagkamali siya ng kalkulasyon. Ang maliit na pagkakamaling ito sa paghusga ang naging dahilan kung bakit napalapit siya masyado sa mga bato. Nawalan siya ng kontrol at bago nabuksan ang parachute, bumangga si Uli sa bundok ng mabilis. Napakalakas ng banggaan at sa kasamaang palad ay imposibleng siya ay makaligtas. Lumilitaw na kahit professional na wingsuiter ay hindi ligtas sa aksidente, kahit nalampasan na nila ang mga limitasyon at record. Patunay dito ang nangyari kay Richard Poucher noong 2022. Si Poucher ay isang professional na instruktor ng base jumping na may higit 20 taon ng karanasan sa skydiving at higit 14 na taon ng karanasan sa base jumping.
Mula sa mga lambak ng Los Angeles hanggang sa bundok ng Zhangjiajie, China, halos saan-saan na siya nag-skydiving. Kasama ang asawa niya, nagtayo sila ng kumpanyang Apex Base para sa kagamitan at pagtuturo sa base jumping. Noong Enero 7, 200 at pumunta sina Poucher at ang kanyang kaibigan sa Super Gorgeous, isang sikat na lugar ng pagtalon sa Moab, Utah, na kilala sa tanawin ng Castle Valley at Colorado River. Paborito ang lugar na ito ng mga bihasang jumper dahil sa hamon ng lupain at kamangha-manghang tanawin. Plano nung araw na iyon ang proximity flight technique ng bihasang skydiver na sawang-sawa na sa karaniwang pagtalon. Layunin ng teknik na ito ang lumipad ng pinakamalapit sa lupa. Habang humahaba ang mga anino sa lambak, sinuot ni Poucher ang kanyang gamit at tumalon mula sa bangin ng may kumpiyansa. Lumipad papunta sa mabatong lupa sa ibaba. Ngunit hindi lahat sumunod sa plano. Hindi pa rin malinaw ang nangyari kay Poucher noon dahil hindi pa inilalabas ng autoridad ang detalye sa publiko. Ang alam lang natin, na-detect ng satellite messaging device ang impact ilang minuto matapos siyang tumalon. Kaya nag-trigger ito ng emergency Save Our Souls sa mga autoridad. Ang kasama ni Poucher na nanatili sa tuktok ng bangin ay nag-activate din ng satellite messaging device para humingi ng emergency na tulong. Agad tumugon ang mga autoridad at sa search and rescue operation, natagpuan siya sa matarik na Talos Slope, 1,000 talampakan sa ibaba ng kanyang pinagtalunan at 700 talampakan sa itaas ng Colorado River. Hindi na natin malalaman ang nangyari sa veteranong jumper sa kanyang huling sandali. Ang alam lang natin, natagpo ang patay si Richard matapos ang talon at mukhang bumangga siya sa bato. Kapag akala mong ligtas na, mas delikado pala kapag sabay-sabay na lumilipad ang grupo gamit ang wingsuit kaysa mag-isa. Noong Abril 23, 2014, isang malaking trahedya ang tumama sa mundo ng extreme sports nang masangkot sina Dan Vickery, Ludovic Wirth at Brian Drake, 3 veteranong wingsuit flyers. Ang 3 kilala sa husay ay nagsimula ng Proximity Flight Challenge mula sa helicopter sa lambak ng Lucental, Switzerland. Ang plano nila ay magsagawa ng matarik na flight path na malapit lang sa ibabaw ng isang gulod, isang galaw na nangangailangan ng perpektong pagganap dahil sa sobrang lapit sa lupa. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng seryosong pagkakamali sa paghusga. Habang bumababa, nilayon nilang lumipad sa ibabaw ng matarik na gulod papunta sa mas angkop na lugar para lumapag. Sa kasamaang palad, nagkamali sila ng pagtantya sa kanilang ruta ng paglipad. Nauwi ang grupo sa paikot-ikot sa paligid ng gulod na sa hindi inaasahan ay nagdala lamang sa kanila sa patag na lupa na walang angkop na lugar para sa ligtas na paglapag o pagmaniobra. Delikadong sitwasyon para sa wingsuit users na kailangan ng matarik na pagbaba para manatili ang pag-angat at kontrol. Sa desperadong pagtatangkang itama ang direksyon, bigla silang kumaliwa patungo sa mas matarik na pababang lupa na dati natakpan ng gulod. Ito ang naging kanilang nakamamatay na pagkakamali. Ang biglaang pagbabago ng direksyon ay naglapit sa kanila ng husto sa lupa ng napakabilis. Sa kasamaang palad, maling naisip ng 3 piloto ang kanilang taas at ang distansya sa lupa. Sina Vickery at Drake ay mahigit 30 talampakan na lang ang layo mula sa kaligtasan ng dalisdis nang sila ay bumagsak ng trahedya, habang si Wirth ay 10 talampakan na lang ang kulang. Matindi at agad ang naging epekto ng pagbagsak. Nasawi agad sina Vickery at Wirth habang si Drake ay pumanaw makalipas ang 4 na araw dahil sa mga sugat. Kahit para sa isang sport na kilala sa mataas na panganib ng pagkamatay, ang balita ng sabay-sabay na pagkasawi ng 3 ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong komunidad ng mga gumagamit ng wingsuit. At kahit nasa kabila ng mga panganib at mga paalalang nakakatakot kung gaano ito kalupit, patuloy pa ring namamayagpag ang sport na ito dahil ang mga mahihilig mula sa iba't ibang panig ng mundo ay palaging naaakit sa kakaibang saya ng paglipad. Kahit na may tunay na panganib na ito na ang huling bagay na magagawa nila habang sila ay buhay. Sa video na ito, ipapakita ko ang mga halimbawa ng pinakakakilakilabot na pinsala at pagkamatay sa wingsuit flying. Dapat kong sabihin na ang nakamamatay na insidente ay nangyayari mga 1 beses sa bawat 600 lipad ng wingsuit base jumping. Dahil dito, mas delikado talaga ito kumpara sa skydiving, kung saan ang fatality rate ay mga 5 sa bawat 1,000,000 na talon. Paano naman yung sinasabing mas ligtas ang wingsuit diving kaysa sa inaakala? Para bigyan ng perspektiba,
Mas delikado pa ang pagmamaneho ng kotse ngayon dahil isa sa bawat 100 at 47 aksidente ay nauuwi sa pagkamatay. Nakakatuwa! Kahit mataas ang panganib, marami pa ring mga adventurer ang nahuhumaling sa wingsuit flying. At syempre, ang mga estadistikang ito ay galing sa malalawak na pag-aaral at ulat tungkol sa sport na ito. Maglalakas loob ka bang subukan ang wingsuit flying pagkatapos mong mapanood ito? Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.